Ating balikan ang kaso ni Carly Brucia. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, sa maliit na bayan ng Sarasota, Florida, isang resort town sa mainit na Gulf of Mexico, naganap ang isang krimen. Isang maliit at maaliwalas na bayan kung saan nararamdaman ng mga tao ang kaligtasan hanggang sa mangyari ang isang pangyayari. Nagsimula ang lahat kay Carly, isang 11 taong gulang na bata. May iba't ibang kaganapan sa buhay. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang hiwalay, ngunit patuloy pa rin siyang nagmamahal sa kanilang dalawa. Tuwing katapusan ng linggo, bumibisita siya sa kanyang ama sa New York. Ngunit kasama niya sa araw-araw na pamumuhay ang kanyang ina at stepfather. Si Carly ay isa sa pinakamabait at positibong bata. Palaging sinusubukan niyang ibahagi ang kanyang walang katapusang optimismo sa mga taong nasa paligid niya. Ito ay dahil sa kanyang ama, may blonde hair, blue eyes, at isang kakaibang sipnayan si Carly, kaya't napapansin ang kanyang kagandahan at karakter. Marami ang nagsasabi na balang araw, magiging sikat siyang modelo o aktres. Ngunit, hindi alam ng mga kamag-anak, at si Carly mismo, na hindi ito mangyayari. Noong January 31, 2004, isang karaniwang araw para kay Carly, nagdesisyon siyang mag-overnight sa bahay ng kaibigan. Ginawa ng mga batang babae ang lahat ng bagay na karaniwang ginagawa ng magkaibigan. Ngunit ang mga oras ay nagdaan ng mabilis, at hindi napansin ng mga bata na gabi na. Katulad ng tradisyon sa lahat ng pamilya, dapat magtipon ang buong pamilya ng linggo ng gabi upang manood ng Super Bowl game. Gusto ni Carly na makauwi bago ito, kaya't sinabi niya sa ina ng kaibigan na naghihintay sa kanya ang kanyang mga magulang at maaari na siyang umuwi mag-isa. Nabahala ang ina ng kaibigan, ngunit ipinagpilitan ni Carly at nagpa siya na umuwi mag-isa ng alas 6 ng gabi. 13 minuto lamang ang kinailangan ni Carly para makarating sa kalsada kung saan nakatira ang pamilya Brucia. Ito'y 750 metro lamang. Pagkatapos umalis ni Carly, tumawag ang ina ng kaibigan sa kanyang mga magulang dahil nag-aalala siya. Sinabi niya na umalis na si Carly mag-isa. Lubos na nag-aalala si Susan, ang ina ni Carly, sa kanyang anak na umuwi ng mag-isa, kahit na 2 kanto lang ang lahyo. Humingi si Susan ng tulong kay Steven, ang kanyang asawa, at stepfather ni Carly, upang sunduin si Carly. Sa pangako ng kanyang asawang pamamahayag, agad na lumabas si Steven upang sunduin si Carly. Inisip na makakasalubong niya ito sa kalagitnaan sa daan at makakapasok sila sa store. Dahil noong gabi, bago ang laban ng Super Bowl, ipinangako ni Steven na bibilhan niya si Carly ng maraming minatamis habang sila ay manonood sa bahay. Ngunit, kahit na ilang beses nang tinahak ni Steven ang buong ruta, hindi niya natagpuan si Carly. Si Carly ay biglang nawala mula sa sandaling iyon. Nagsimula ang pangamba at kaba sa buhay ni Carly at ng kanyang mga magulang. Hindi nila alam na sa hinaharap, darating ang mga pangyayari na magdadala ng gulat sa buong bayan. Sa loob ng mahigit 1 oras, hinanap ni Steven ng kanyang anak na si Carly. Dumaan siya sa ruta ng ilang beses na may pag-asa na baka sila'y nagkahiwalay lang ng daan. Ngunit tila may nangyaring hindi maganda sa kanya. Sa kabila ng maliit na distansya sa pagitan ng mga bahay at kilala ang ruta ng lahat, hindi pa rin siya natagpuan. Dahil dito, nagdesisyon sina Susan at Steven na hanapin si Carly muli. Naglakad sila sa kalsada, nagmamaneho sa mga barangay na may malakas na sigaw, at nagtanong para sa batang babae sa pangalan ni Carly. Tiningnan rin nila ang lahat ng kahina-hinalang lugar tulad ng gubat na paborito ni Carly. Sa kanilang paghahanap, napansin nila ang isang kakaibang bagay, ang isang sasakyan na pulang tow truck na mabagal na dumadaan sa kanilang harapan. Hindi nag-atubiling sundan ni Susan at Steven ang truck, at napansin nila na patungo ito sa bahay ng kaibigan ni Carly. Ito'y nagdulot ng gulat sa kanilang mga puso. Ang parehong pulang tow truck na kanilang nakita noon ay nakaparada sa harap ng bahay ng kaibigan kung saan si Carly ay lumabas ilang oras na ang nakalilipas at mula roon ay hindi na bumalik. Nang ma-realize ni Susan na wala pa rin si Carly, nagdesisyon siyang humingi ng tulong at tumawag sa 911. Karaniwan, hinihintay ng mga pulis ng 24 na oras bago magsimula ng search kapag ang isang adult ay nawawala. Ngunit sa kaso ng mga bata, agad-agad ang aksyon. Binahagi ng mga pulis ang kanilang mga team at nagsimula ng pagsasaliksik. Ini-interview nila ang pamilya ng kaibigan ni Carly
at pati na rin ang mga magulang na sina Steven at Susan. Subalit, sa kabila ng lahat ng ito, wala pa ring makitang bakas ni Carly. Nagiging desperado na sina Steven at Susan, kaya nang sumaali ang mga kaibigan ng pamilya sa paghahanap. Ang mga poster na may larawan ni Carly at ang nakasulat na Missing Carly ay makikita sa lahat ng pader at kolumn sa lungsod. Nang sumapit ang umaga, may kakaibang pangyayari na nagdudulot ng pangamba kay Steven, ang stepfather ni Carly. Habang ipinamamahagi niya ang mga flyer sa isang lokal na kumpanya, itinanong niya sa isa sa mga empleyado kung maaari niyang bilhin ang ilegal na substansya. Ipinahayag ng mga empleyado ang kanilang agam-agam sa kanyang kahilingan. Lalo na't ilang araw pa lang mula nang mawala si Carly. Agad silang nakipag-ugnayan sa otoridad upang ipaalam ito. Dahil dito, mas binantayan ng mga detective si Steven. Isinasaalang-alang siyang maaring may kinalaman sa pagkawala ni Carly. Tinawag si Steven para sa isang investigasyon. Sa panahon ng pagsusuri, itinanggi ni Steven na may kinalaman siya sa pagkawala ni Carly. Sinabi niyang kasama niya si Susan sa buong oras at ito ay na-verify pa ni Susan. Bukod dito, sinabi ni Steven na wala siyang natagpuang kahit ano at naglakad lamang sa kalsada. Sa loob ng mahigit isang oras, si Carly ay naglakad sa kanyang ruta habang hinahanap siya ni Steven. Matapos tiyakin ang kanyang alibay, nanatili si Steven na isang suspect. Ngunit naalala niya ang isang kahina-hinalang pulang tow truck na nakita nila ni Susan noong araw na nawawala si Carly. Ang may-ari nito ay si Ron. Si Ron ay nakikipag-date sa kaibigan ni Susan ng ilang buwan. Iniulat ni Steven sa pulisya na nakita niya ang tow truck ay bumibiyahe ng mabagal malapit sa isang gubat matapos mawala si Carly. At pagkatapos ay nagpark malapit sa bahay ng kaibigan ni Carly. Sinimulan ng mga investigador na subukan ang teorya na ito. Tinawagan nila si Ron para sa pagsusuri. Iniulat ni Ron na umalis siya para sa trabaho bago umalis si Carly at wala siyang napansin na kakaiba. Sinubaybayan rin ng pulisya ang galaw ni Ron noong araw na yon. Sinuri ang kanyang alibay, at itinuring siyang hindi isang suspect dahil napatunayan na nasa trabaho siya sa oras ng pagkawala ni Carly, ayon sa kanyang employer at sa mga surveillance camera. Sa araw pagkatapos ng pagkawala ni Carly, nagpasya ang pulisya na kausapin ulit si Susan. Sa harap ng mga pulis, sinabi ni Susan na hindi pa umalis ang kanyang anak ng ganoong katagal, at wala siyang dahilan para isipin na baka tumakas si Carly. Ngunit, ang impormasyon mula sa mga kaibigan ni Carly ay magkaiba sa kwento na sinabi ni Susan. Ayon sa mga kaibigan, tila malungkot at matamlay si Carly noong nakaraang araw, at ipinahayag niya na ayaw nang bumalik sa kanilang bahay dahil sa maraming responsibilidad. Ang bagong impormasyon na ito ay nag-udyok sa mga otoridad na isaalang-alang ang posibilidad na nagpasya si Carly na umalis ng kusa. Gayunpaman, dahil sa kanyang murang edad, hindi lubos na matatanggal ng mga investigador ang teorya ng pang-agaw. Bilang pagsusumikap na magbigay linaw, hiningi ng mga investigador kay Susan na makipag-ugnayan sa dentista ni Carly para kunin ang kanyang dental records na maaaring makatulong kung kinakailangan ang pag-identify. Kinabukasan, ginamit ng pulisya ang mga aso sa paghahanap kay Carly. Pinapasok ni Susan at Steven ang mga handler ng mga aso sa kwarto ng kanilang anak. Hinamoy ng aso ang kama at mga damit ni Carly at nasundan ang ruta na gusto sana niyang tahakin mula sa bahay ng kaibigan niya papunta sa kanilang bahay. Iniwan ng aso ang trail ni Carly sa isang car wash na gusto niyang daanan patungo sa likuran ng car wash. Ngunit doon nawala ang amoy. Sa kabutihang palad, mayroong 2 kamera sa lugar. Isa na nakaharap sa mga sasakyan na malapit sa entrance, at isa na nakaharap sa malayong lugar. Gayunpaman, may mga blind spots din na hindi nakikita ng pulisya. Ang kamera sa entrance ay walang nakuha ng kahit ano. Binasa ng mga opisyal ang lahat ng footage mula alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi sa araw na iyon. Ngunit wala silang nakitang anuman. Ngunit may pangalawang kamera na nasa malayong sulok na nakapag-record ng ilang kakaibang eksena bandang 6:21 ng gabi. Nakuhanan sa CCTV si Carly na naglalakad patungo sana sa kanilang bahay. Parehong suot ang kanyang pula na t-shirt at asul na maong, at nakaayos ang kanyang buhok sa maliit na bangs. Bigla, may lalaki na lumitaw sa frame, maputi ang balat, medyo mataba at may katamtamang taas, may maitim na buhok, at may espesyal na marka, isang tattoo sa kanyang braso. Ang estranghero ay may maruming asul na overall,
na may pangalan na nakalagay, parang nagtatrabaho sa isang gasolinahan o car service. Ang umano'y salarin ay lumapit kay Carly, na parang may sinasabi sa kanya, at saka siya hinawakan ang braso at inihila patungo sa hindi na nakikita na bahagi ng kamera. At iyon na marahil ang huling nakita si Carly ng buhay. Kriminal man o hindi, dapat siyang mahanap agad at malaman kung ano ang nangyari sa parking lot noong February 1. Sa oras na 6:21 ng gabi, ang napakababang kalidad ng security camera footage ay gumawa ng pagkakilala sa mukha, at maging sa pangalan taglay ng lalaki, ay mahirap o imposible. Ang kanilang natirang pag-asa ay ang pakikipag-ugnayan sa publiko sa paghahanap. Ang CCTV footage ay naging balita sa loob ng 24 na oras at inilathala sa mga pahayagan. Kailangang kumalat ang balita ng husto. Marahil ay may makakakilala sa tao batay sa kanyang anyo, hugis, o paglakad. Binuksan ng pulisya ang isang espesyal na call center na umaasa na makakuha ng impormasyon tungkol sa nangyari kay Carly o kahit anong impormasyon mula sa posibleng mga saksi. Sa loob ng 24 na oras, nakatanggap sila ng mahigit sa 700 na tawag, ngunit walang matagumpay na impormasyon. Ngunit sa pagtatapos ng araw, natanggap nila ang impormasyon na nagdala sa kanila sa suspect. Noong Martes, February 3, tinawagan ng isang lalaki ang pulisya, at sinabing kilala niya ang lalaki sa video. Nagpakilala ang tumawag bilang kanegosyo nito, at sinabi na ang pangalan ng lalaki ay Joseph Smith. Madaling makilala sa kanyang kakaibang uniforme, at malalambot na paglalakad. Agad na hinuli ng mga opisyal ng pulisya ang mahabang hinintay na impormasyon. Habang patuloy ang mga operator sa pagsagot ng telepono, nag-imbestiga agad ang mga detective para sa impormasyon tungkol kay Joseph Smith. Ang lalaki ay nagmula sa Brooklyn, New York noong 2003. Isang mekaniko ng sasakyan ang trabaho, at siya ay kasal ngunit na-divorce na ng 2 beses. 3 ang anak na babae na napagtapos niya ng kolehiyo. Ang bagong suspect ay 37 years old, na may mahabang record ng krimen, at ang kanyang kasong kriminal ay nagmula pa sa kanyang pagdating sa Sarasota County. Mga nakita sa surveillance footage. Bukod dito, inamin ni Joseph na siya nga ang nasa video, ngunit sinabi niya na siya ay nasa bahay noong mangyari ang insidente. Ang kasaysayan ay tumutugma noong 1993, kung saan isang serye ng mga aligasyon ang ibinabato kay Joseph Smith. Kabilang dito ang pag-aanyaya sa mga minero, at ang matinding pagkakasangkot niya sa ilegal na mga bawal na gamot. Si Joseph Smith, na may matagal ng problema sa pulisya, ay maraming beses nang naaresto, kabilang na ang 3 beses para sa pang-aabuso sa mga kababaihan. Sa panahon ng pagkawala ni Carly, siya ay nasa probisyon at na-observe ng isang katrabaho na kakaiba ang kanyang kilos. Ang isang kasamahan ni Smith ay nag-ulat na siya ay kakaiba ang kilos mula pa noong mawala si Carly, at hindi siya dumating sa kanyang trabaho noong isang araw bago ito mangyari. Ipinahayag din ng katrabaho na si Smith ay gumagamit ng ilegal na mga bawal na gamot. Ang ilan pang katrabaho ay nagtapat din na ang lalaki sa video ay malaki ang pagkakahawig kay Smith sa hitsura, kilos, at pananamit. Ang pulisya ay nagpasya na suriin muli ang lahat ng video sa car wash bago mangyari ang pagdukot kay Carly upang makahanap ng koneksyon sa kidnapper o sa isa sa mga sasakyan na dumadaan o humihinto malapit sa car wash. Isinumbong ng mga kasamahan ni Smith na siya ay nagmamaneho ng isang brown na Lincoln. Ngunit nang mangyari ang pagdukot, ito ay nasa repair shop. Sa lahat ng sasakyan na dumadaan sa harap ng mga kamera, itinuring ng pulisya na kaduda-duda ang isang maliwanag na kulay na Buick station wagon na pumasok sa car wash parking lot mga 3 minuto bago dukutin si Carly. Itinigil ng sasakyan ng sandali at umalis. Dahil sa mababang kalidad ng video, hindi nakita ng pulisya ang plaka o nakilala ang nagmamaneho. Nagpasya ang pulisya na puntahan ang tahanan ni Joseph Smith. Dumating ang mga opisyal sa tahanan ng kaibigan ni Joseph, kung saan siya nakikitira dahil pinalaya siya ng kanyang asawa. Nang buksan ni Joseph ang pinto, nang may kagulat-gulat na mukha, at tila nagulat na siya ay inakusahan bilang kidnapper. Patuloy na ini-interview ng mga pulis si Joseph. Binibigyang halaga ang mga detalye ng kanyang alibay. Itinanggi ni Joseph na siya ay may kinalaman sa pagdukot kay Carly, dahil nasa bahay raw habang nanonood ng Super Bowl noong mangyari ang pagkawala ni Carly. Subalit, nang ipakita sa kanya ang larawan ng lalaking malaki ang pagkakahawig sa kanya,
Biglang umamin si Joseph na kamukha nga niya. Ngunit itinanggi na siya ay nasa lugar ng car wash. Dahil dito, nagpa siya ang mga detective na gawin pa ang mga karagdagang pagsusuri. Hiniling sa kanya na ipakita ang kanyang mga kamay at itaas ang kanyang manggas. Sa pagsusuri, natuklasan na may tattoo si Joseph sa kanyang braso, na katulad ng nakita nila ng si Carly, ay kinuha ng isang suspect. Malamang na hindi ito nagawa sa ilalim ng camera surveillance. Ngunit nag-imbestiga sila upang pag-aralan ang mga footage. Sa pagsusuri ng mga investigador, napansin ang maraming bagong gasgas sa mukha at kamay ni Joseph habang siya ay kinakapanayam. Sa mga sumunod na panayam, inamin ni Joseph na talagang hiniram niya ang kulay puting station wagon mula sa kanyang mga kaibigan noong araw na yon. Ngunit iginiit niyang nagmaneho lamang siya patungo sa malapit na marina upang masdan ang tanawin ng tubig bago bumalik sa kanyang tahanan. Tinuloy ng investigasyon, at kahit na kumpiyansa ang pulisya, nasangkot si Joseph sa pagkawala ni Carly. Naguguluhan sila dahil kinumpirma ng may-ari ng apartment na si Mimi, na si Joseph ay nagrerenta sa kanya. Yun ang kanyang alibay. Isinagawa ng pulisya ang isang buong at masusing paghahanap sa lingkol ni Joseph kung saan natagpuan nila ang ilang mga syringe, bawal na gamot, at kutsara. Inaresto si Joseph dahil sa paglabag sa kanyang probation. Ilang oras matapos ang pag-aresto kay Joseph, nakipag-ugnayan ang kaibigan ni Joseph at asawa ni Mimi na si Jeff sa pulisya. At sinabing nagkamali ng petsa si Mimi nang ibigay ang kanyang pahayag. Kinumpirma nila na hiniram nga ni Joseph ang kanilang sasakyan, ngunit hindi ito bumalik sa gabi tulad ng ipinangako, at dumating lamang bago sumikat ang araw. Pinatunayan din nila na bago umalis si Joseph, isinet niya sa zero ang odometer, at pagbalik ni Joseph, sinuri nila ito at napagtanto na lumampas ito ng 300 milya, at mukhang marumi na ang sasakyan, at tila nakababa ang backseat na parang nasira. Tinanong ng mga pulis ang mga kaibigan ni Joseph kung maalala nila kung ano ang suot ni Joseph nang umalis ng bahay. Sinabi ni Jeff na may suot siyang uniforme ng mekaniko. Bagamat maliwanag ito para sa mga pulis, kinakailangan pa rin ng masusing ebidensya ng kalahatang pagkakasangkot ni Joseph sa kaso. Binigyan ng mga kaibigan ni Joseph ang pahintulot na suriin ang kanilang bahay kung saan nagrerenta si Joseph ng kwarto. Ngunit wala silang natagpuang anumang ebidensyang makakapagturo sa pagkakasangkot ni Joseph sa pagkawala ni Carly. Habang masigasig na naghahanap ang pulisya para kay Carly, dumating ang isang matagal ng kaibigan ni Joseph sa istasyon ng pulisya. Sa oras na ito, kinumpirma niya na kamukha nga ni Joseph ang lalaki sa video at ibinigay ang mahalagang impormasyon. Sinabi ng lalaki na kamakailan lang nagkwento si Joseph tungkol sa kanyang lumalaking pagnanasa na saktan ang mga kababaihan. Pagkatapos ng kaganapang ito, dinala ng mga pulisya si Joseph mula sa bilangguan patungo sa istasyon para sa pagsusuri. Naglakad si Joseph papasok sa silid ng pagsusuri. Nais niyang kausapin ang kanyang ina o kanyang kapatid. Sinabi ng pulisya na si Joseph ay makipag-ugnayan sa tanggapan ng korte at para magkaroon ng abogado. Sa panahong ito ng pagsusuri, hindi kailanman nakakuha ng anumang abogado si Joseph, kaya't ito'y inilipat pabalik sa bilangguan. Doon, siya'y nakipag-usap sa kanyang kapatid na si John. Ang ibinulgar niya sa kanyang kapatid ay kumpirmasyon sa pinakamalalang takot ng lahat. 5 araw matapos ang pagkawala ni Carly, nagpasya si John na makipag-ugnayan sa pulisya at ibunyag ang isang masamang lihim. Pinakita niya sa pulis kung saan natagpuan ang bangkay ni Carly. Itinuro niya ito sa simbahan sa Proctor Road sa gubat. Iniulat ni John na kinumpirma ng kanyang kapatid na si Joseph ang panghahawak at malupit na panggagahasa kay Carly. Sinabi ni John na si Joseph ang pumatay kay Carly. Sinaktan at sa huli sinakal ito gamit ang isang shoelace. Inamin na ni Joseph na gusto niyang gumamit ng matalim na kagamitan, ngunit natatakot siyang hindi niya kayang linisin ang sasakyan pagkatapos. Ang pag-amin ay sobrang malupit at kahindik-hindik na ang kapatid ay hindi magawang ipahayag ang kanyang damdamin at labis na ikinabigla ng ganitong masamang lihim. Nang marinig ang lihim ng kanyang kapatid, iniisip ni John na maaaring gumamit ito ng ipinagbabawal na mga bawal na gamot o nagnakaw. Ngunit hindi niya naisip na mararating nito ang ganitong punto. Pagkatapos, nagbigay daan din ang ina ni Joseph sa pulisya na nagpapatunay na nakipag-ugnayan sa kanya ang kanyang anak at inamin ang kanyang ginawa. Natagpuan ng pulisya ang labi ni Carly kung saan tinuro ni John
Maliwanag na lumalaban si Carly at nagtatangkang lumaban para sa kanyang buhay. Ipinagtibay ng investigasyon na ang sanhi ng kamatayan ay ang pagsakal sa leeg gamit ang taali ng sapatos. Kumpirmado ng mga pulisya na itinago ni Joseph ang katawan ni Carly. Ang forensic examination ay nagpatunay na may trace ng DNA ni Joseph na may semilya sa katawan ni Carly pati na rin ang mga fiber ng damit at buhok ni Joseph. Ipinakita na ang may saala ay buo ng napapatunayan. Sa sasakyan na hiniram ni Joseph mula sa mga kaibigan, natagpuan ang 2 buhok na pag-aari ni Carly at ilang fiber ng damit na tumutugma sa suot ni Carly noong araw na iyon. Inakusahan si Joseph ng pagpatay at panggagahasa. Sinubukan ng abogado ng depensa na ituring na inaakusahan lamang siya ng mga pulis. Ngunit natagpuan ang mga semilya at buhok ni Joseph sa katawan ni Carly. Ayon sa bersyon ng taga-akusado, ayon sa prosecutor, si Joseph Smith ay kumuha ng malupit na dosis ng psychotropic substances noong araw na iyon at pagkatapos ay nagalit ang publiko na isang lalaki na may ganitong kriminal na nakaraan at ganitong krimen ay pinalaya mula sa bilangguan, kung saan siya ay nakapiit ng 13 beses sa nakaraang 10 taon, at bakit ito'y tahimik na pinalabas. Isa rin itong buwan bago ang pagdukot kay Carly nang hilingin ng lokal na otoridad sa Florida judge na maglabas ng warrant para sa pag-aresto ni Joseph Smith batay sa probation. Sa gitna ng malupit na krimen, isang mahabang laban ang hinaharap ng hustisya. Ang pagpatay kay Joseph Smith sa isang batang inosente na si Carly ay nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit tila may mga pagkukulang sa proseso ng katarungan, tulad ng hindi pag-i-issue ng warrant dahil sa kulang na papeles ng pulisya. Nang matuklasan na si Joseph ay may posibleng pagkakamali sa kanyang paghatol, muling nabuksan ang kaso. Gayunpaman, nagdulot ito ng matinding paghihirap kay Susan, ang ina ni Carly, na hindi kinaya ang bigat ng pagkawala ng kanyang anak. Sa pagkakataong ito, nagsimula si Susan sa masamang gawain sa pagtatangkang malunasan ang kanyang sakit. Ang pagbabaliktad ng parusa kay Joseph Smith ay nagbigay daan sa posibilidad ng kanyang paglaya, isang bagay na hindi kayang tiisin ni Susan. Sa kanyang pagkamatay, nagdulot ito ng karagdagang lungkot at pangungulila sa kanyang pamilya at kaibigan. Hindi na niya kinayang mabuhay nang wala si Carly, kaya't nagpa siyang sumuko sa tukso ng ilegal na bawal na gamot. Habang si Joseph ay inaantay ang pagsusuri ng kanyang parusa, si Joseph Smith ay pumanaw sa kulungan. Sa kabila ng pagkamatay niya, nananatili ang misteryo sa sanhi ng kanyang kamatayan. Sa wakas, isang malupit na krimen ang nagdulot ng pangitain sa buhay ni Carly, nagbigay ng lungkot kay Susan, at nag-iwan ng tanong na hindi pa rin nasasagot. Ang masamang gawain ni Joseph Smith ay nagdulot ng trahedya sa buhay ng batang inosenteng tao. Sana'y maging aral ito sa ating lahat upang ingatan ang ating mga mahal sa buhay. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.